biyaya ng Diyos. Kaya po sa ating church ay pinasimulan po natin sa ating membership class yung Doctrine of Grace. Okay, kung ano po yung itinuturo ng Reform ay Baptist Church ay ginagawa na rin po natin sa ating church. Hindi lang dito sa Bacoor, maging sa Batangas at hindi sa ating sa Laguna. Para sa kalaman nyo po nga ay tayo po ay 23 years na sa nag-exist sa church. Ito po ay kami nagsimula sa bahay ng biyanan ko, sa garahe, sa Saturday yun, tapos nag-linggo, doon po kami sa Imus. Ito yung Imus Community Church. Lumipat kami sa Bacoor, kaya alangan na yun, di ba? Kaya imbis na Bacoor Community Church, ginawa natin Faith Community Church Bacoor. Kaya lang, nagkaiba-iba yung pangalan natin, pabago-bago kasi hindi lang po tayo sa Bacoor, meron din po tayo Batangas, Laguna. So, naiba po yung mga pangalan. Pero anyway, we praise God sapagkat pabago-bago man yung naging pangalan natin, yung Diyos natin sinasamba ay hindi nagbabago. At lalo pa po tayong napapalibig sa Kanya, lalo po tayong bumabalik sa katuraan ng salita ng Diyos. Kaya, minarapat po ng inyong lingkod na tayo mag-imbitahan ng ating kapatiran mula sa Reformed Baptist Church at ang kanyang pong paksa ay yung grow in the grace, okay? And in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kasama niya rin po sa araw na ito ang kanyang asawa, si Batinda Rosa. Taas lang po ang kamay ni hindi niya po nakasama ang kanyang anak na si Jude niya. Okay, 17 years old, only daughter po. Okay? At meron pa rin po siyang kasama, mamaya introduce na lang natin sa ating mga greetings sa mga iba pa nating bisita. Para rin po sa inyong kalaman, ang ating bisita, si Pastor Is, ay dati po siyang OFW sa Saudi Arabia. Itong taon po siya nagtrabaho doon. At doon po siya na-convert at na-baptize sa isang Christianity. Siya po ay galing din po sa Roman Catholic. Pero po ay naging active po siya sa isang Christian fellowship po doon sa Tabuk, Saudi Arabia. Umuwi po siya noong 1997 para mag-aral po full-time sa Cubao Reformed Baptist Church sa Grace Ministerial Academy. At siya po ay gumraduate noong 2002. At mula po noon ay tinawag po siya ng ating Panginoon paglingkod bilang pastor nga po sa Cubao Reformed Baptist Church. Tatlo po sila roon at simula po noong 2007 until now, siya po ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ay nakita ko po yung kanyang kasipagan, hindi lang po pag-aaten ng mga seminar, kundi sa iba't ibang lugar. Pastor nila, laging nasa labas si Pastor Bon, laging nasa Cubao, okay? Pero ito si Pastor ay nakarating pa ata kay Singapore yung Bolinyo, no? Saka kung saan kasi friend ko po siya sa Facebook, kaya nakikita ko kung saan siya nakakarating. So, purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito at ako'y nagagalak. Sana po ay kayo nagagalak na makapakinig ng salita ng Panginoon upang busugin niya tayo sa ating mga pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Okay. Welcome po natin si Pastor Ismael Montero. Okay, purihin po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Pastor Ismael. Okay, magandang umaga sa inyong lahat at happy 23rd year anniversary. 23 taon na kayo ay bilang isang iglesia ng Panginoon na sama-samang sumasamba at nagpupuri sa Kanya. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kagaya ng binanggit nga ni Pastor Owe, ay yung kasama naming pastor ay malaki ang kaugnayan sa inyo sapagkat si Pastor Owe ang ginamit ng Panginoon upang yung kasama naming pastor na ilang beses nyo nang naging tagapagsalita ay ginamit siya ng Panginoon na naligtas yung aming pastor Ramon Macapagal at kasama ko pong naglilingkod doon sa Cubao at mag-celebrate na rin po kami ng 45 years ngayong darating na August. Salamat sa Panginoon at yung ginamit naman ng Panginoon mula pa sa England, ang siyang sinugo naman dito sa Cubao ay
sila'y umabot na ng 259 years sa kanilang buhay bilang isang iglesia. Yung kasama naming pastor ay nandun ngayon, yung mas bata, at nangaral siya nung Sunday, at merong doon sa building na nakalagay ang ganito: "In this site stood the older meeting house which was open for divine worship noong 1765. 1765. So, 259 years. Ang tanong ko sa inyo, aabot pa kayo ng ganon? Aabot pa tayo ng 259 and more na sumasamba sa tunay, iisa at buhay na Diyos. Sa inyong pagdiriwang ng 23 pa lang, aabot ba kayo ng mahigit 200? Tayo. Siyempre, sa biyaya lang ng Panginoon. Kaya tinanong ko sa inyo yan kasi alam nyo naman, di ba, lalo na yung mga matandang miyembro dito na mahirap din naman ang maging mananampalataya. May kaaway. At hindi tayo tinatantanan ng kaaway 24 oras. Sa loob at labas. Gusto ng kaaway na si Satanas, ilayo tayo sa Panginoon na minamahal natin, na unang nagmahal sa atin, ang Panginoong Hesukristo. Kaya maganda na tayo ay magsiyasat, kayo bilang isang iglesia dito ng Panginoon, na magsisiyasat sa inyong buhay, na tunay ba na kayo ay, kagaya ng binanggit ni Pastor Owe, higit ba tayong nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo? Na siyang dahilan kung bakit kayo iglesia. Dahilan kung bakit tayo ay mayroong buhay na walang hanggang. Kaya maganda yung text na ibinigay niyo sa akin bilang inyong anniversary text sa 2 Pedro sa chapter 3 and verse 18. Siguro iba sa inyo, baka yan ay memorize nyo na by heart. At hindi lang ito sa puso, kundi kailangan talaga natin itong ipamuhay sa lahat ng araw ng ating buhay sa biyaya lang ng Panginoon. Sa 2 Peter 3 verse 18, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen." Sa Tagalog, ito ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos: "Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggang. Amen." Purihin ang Diyos. Maraming hindi nabuhay nung pandemic. 7 million ang namatay. Hindi ka mas mabuting tao dahil ika'y buhay, kundi naawa siya nang sa ganon ay magpatuloy ka na makita mo na dakila ang Diyos natin at banal, banal, banal. At sa biyaya niya tayo iniligtas at ngayon ay nagpupuri at sumasamba at napakabuti niya na nagdiwang kayo ngayon ng 23 taon. Purihin ang Diyos. Kaya manalangin tayo sandali na ang kanyang salita ay maging extra challenge sa inyo. Dahil maraming challenges, maraming kalaban sa pananampalataya. Subalit sapat ang biyaya ng Panginoon palagi. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan sa aming mga kapatid dito po sa Faith Community Church, panguna ni Pastor Jonathan Sapitan. Salamat po aming dakilang Diyos na ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. At maging sa pagdiriwang po ng 23 taon bilang isang iglesia mo dito, panalangin namin ang iyong presensya. Panalangin po namin, O Diyos, ang kapatawaran namin lahat sa aming mga kasalanang nagagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Dalangin po namin na ikaw po ang maluwalhati
sa pagdiriwang na ito at sa aming pananambahan ngayon. Sa araw na ito, O Diyos, muli ay itayo mo ng sariwa ang iyong pangalan at ikay purihin ang lahat. Ipinalangin namin sa pangalan lang ng Panginoong Yesukristo. Amen. Ang sumulat nito ay si Apostol Pedro na isang batikang Kristiyano, veteranong mananampalataya na talagang dumaan sa mga hirap at dusa ng pagsunod sa Panginoon, lalo na sa panahon noon na mahirap ang maging tagasunod ni Kristo. Yun ang Kristiyano, tagasunod, estudyante, walang tigil na pag-aaral patungkol sa ating Panginoong Yesukristo at dadaan ka talaga ng pagsubok, ng persecution, maging iyong kamatayan. At si Pedro dito ay nagsasalita sa atin na siya'y matanda na at malapit nang mamatay. Maraming karanasan sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Kaya maganda, makinig tayo sa kanya na ginamit ng Panginoon ang kanyang salita. At ngayon sa inyong anibersaryo, sapagat dito sa sulat niya sa 2 Pedro, ay meron siyang pagpapaalala sa lahat ng pagpapalang ginawa niya sa inyo. Merong isang author na sinabi ang title nitong buong aklat ay Certainty o Tiyak. Tiyak ang inyong pagkatawag. Tinawag kayo ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. At binigyan kayo ng lahat ng inyong pangailangan upang kayo mabuhay sa buhay na ito ng may kabanalan. Sapat ang kanyang biyaya na kailangan ninyo upang siya ay inyong paglingkuran ng may katapatan, ng may kagalakan, ng may pagpupuri, kahit ano ang karanasan sa buhay. Tiyak. Pero mayroon din tiyak sa chapter 2, nakaaway. May mga false teachers, may mga maling tagapagturo. At talagang hindi lang sa kanilang mga pagtuturo, kundi sa pamumuhay. At ang makikita natin sa chapter 2, kaya nga, meron dito na tinatanggihan nila na ang Panginoon natin na namatay at muling nabuhay sa 3 araw ay muling babalik. Hindi sila naniwala na babalik ang Panginoon. Eh kayo ba? Naniwala ba kayo? Sigurado kayo? Amen! Talagang babalik ang ating Panginoon. At sinabi niya, parang magnanakaw. May nagnakaw na ba sa inyo? Meron bang sinabi mamaya mga 1:45 na nakawang kita? Meron bang ganon? Wala. Pero ang magnanakaw, tiyak na magnanakaw. Ang ibig sabihin, yung paghahanda sa mga bagay na tiyak. So ang Panginoon ay babalik muli. So dapat tayo maging handa sapagkat kanyang pagbabalik ay katapusan ng lahat at hahatiin niya ang lahat. Sa kaliwa ay mga kambing. Sa Matthew 25, sa kanan ay tupa ng Diyos na nakikinig, sumusunod, at binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Walang sino man ang makakuha sa aking mga kamay. So ang tanong, kung biglang bumalik ang Panginoon, ikaw ba ay kambing o tupa ng Diyos? Huwag mong sabihin, matagal ka na ditong miyembro. Ang tanong ay, ikaw ba'y tunay na tupa ng Panginoong Hesukristo? Hindi ko tinatanong kung ikay busy sa maraming gawain dito sa inyo. Ang tanong ay, ikay ba'y tunay na tupa ng Panginoong Hesukristo? Sapagkat sa kanyang pagbabalik, hahatiin niya sa kaliwa, mga itatapon sa walang hanggang palayo sa kanya. Sa apoy, mas mainit pa dito, hindi lang heat stroke ang abutin mo talaga. Walang hanggang. Nakikinig kayo mga bata? Dalawa lang. Dalawa. Sa kaliwa, mga kambing. Sa kanan ay tupa ng Diyos. Nakikinig sa Kanya. Sumasamba. Sumasampalataya sa hirap at ginhawa. So may mga tao na tumatanggi dyan. Kaya dito ay may pagbabantay na kailangan gawin sapagkat yon ay mapaghanig sa kanilang mga karakter, sa kanilang pamumuhay, at sila'y nagbabalat kayo, may mga natatangay.
Kaya ito ang kanyang huling hagubilin. Hindi lang ito tagubilin, ito'y command. Ito'y utos niya sa mga mananampalataya. Itong teksto na binasa natin. Na una sa verse 17, kayo ay magbantay. Baka kayo'y bumagsak. Magbantay kayo sa mga kaaway sa pananampalataya. At yung panghuli, yung teksto natin, huwag kayong, kumbaga sa tubig, stagnant. Hindi dumadaloy. Hindi nagmumove. Itong sabi niya, lumago kayo, grow in grace, biyaya ng Diyos. Lumago kayo sa karunungan ng ating dakilang Diyos. At nanibigay natin ang lahat ng papuri sa Kanya. So itong mensahe ko sa inyo sa anniversary. Sana wag niyong kaligtaan. Mula dito sa teksto natin sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18. Ang Panginoong Hesus Kristo ay muling magbabalik dito sa lupa ayon sa pahayag sa banal na kasulatan na may paalala na kanyang ganap na ililigtas ang mga mananampalataya at may babala na hahatulan ang mga makasalanan na hindi nagsisisi at nagbabago. Kung kaya't inaatasan niya siya na soberanong Diyos na ang bawat tunay na Kristiyano habang nabubuhay pa ay lumago sa biyaya at karunungan ng ating Panginoong Hesukristo at luwalatiin ang banal na Diyos lamang ng banal na kasulatan. Isa lang ang Diyos ng Biblia, na may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At sinugo ng Ama ang kanyang pinakamamahal na anak, Juan 3:16, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutang makasalanan. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak at namatay siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan upang tayo matubos, maligtas at makasama ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa na wala nang pagluha, kasama niya magpakailanman. Pero sa mga tumanggi, mayroon kang forever kasama ng diablong si Satanas. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, itong mensahe na kailangan natin, kailangan yung lumago sa biyaya ng Panginoon. Kailangan yung lumago sa pagkakilala kung sino siya talaga. At dapat ibigay sa Kanya ang nararapat na papuri at luwalhati sa Kanya. Yan ang kalooban ng Diyos. So yan ang ibig sabihin ng inyong mission, vision. Anong purpose ninyo sa pagsasama-sama? To lead people to a personal relationship with Jesus Christ and to lead Christian way of life, serving in love and happily glorifying God. Maganda. Yan ang talaga ang kalooban ng Panginoon ayon sa Biblia. Dalawang bagay po ang gusto kong sabihin, mga minamahal na kapatid, sa inyong pagdiriwang sa inyong anniversary. Number one, kailangan ng bawat tunay na Kristiyano na lumago ng higit pa sa biyaya at pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Yun yung unang bahagi ng verse 18. 2 Peter chapter 3. Yung ikalawang bahagi ay kailangan ang bawat tunay na Kristiyano na luwalatiin lamang ang banal at soberanong Diyos ng banal na kasulatan, ang Biblia. At ito ang malinaw na nakikita natin po na pahayag ng Diyos sa bagong tipan sa banal na kasulatan. So una po, mga kapatid, mga kaibigan, mga bata, at kung meron nakikinig sa inyo dyan sa online, baka recorded ito, at mapakinggan ninyo ang salita ng Diyos, binuhay ka pa niya, binigyan ka pa ng tainga para makinig ka,
Darating ang panahon, babalik ka sa alabok. At siguradong babalik ka doon, at ako. May kasama kami sa church na sunod-sunod, yung mga pumanaw niyang sa pamilya. Umuwi siya nung isang araw sa Iloilo kasi yung kanyang kapatid na nakipaglibing, siya naman ay inabot ng heat stroke doon at ngayon siya naman ang ililibing. Napakabigat, mga kapatid, mga kaibigan. Alam natin, hindi natin alam, hindi mo alam kung ito na yung huling linggo mo rito. At least anniversary, kung ikay mananampalataya, ay mas maganda talaga sa piling ng ating Diyos sa langit. Pero siyempre, nais pa natin siya ipaglingkuran, di ba? Yan ba ang nais ninyo? Nais nyo bang lumago sa biyaya at karunungan? Nais nyo bang ibigay ang nararapat na papuri sa Kanya lamang? Yun ang dahilan, mga kapatid. Kaya samantalahin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Una talaga, kailangan na tayo bilang tunay na mananampalataya ay lumago. Kasi sinabi niya nga dito sa maraming bahagi at maging sa verse 17 na talaga merong kalaban sa pananampalataya. Mga rebelde dito sa Biblia, ayaw magpasakop, ayaw sumunod, marunong pa sa Biblia, marunong pa sa Diyos. Meron ba sa inyong ganyan? O, sana wala talaga. Ito ang final, ito ang Supreme Court. Hindi kami nagyayabang bilang Reformed Baptist sa aming Confession of Faith sa 1689. Number 1, ang Biblia lang, ang sapat at ang otoridad sa lahat ng pamumuhay at pananampalataya. Walang mas mataas sa Biblia sapagat ang Biblia ay salita ng kataas-taasang Diyos. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ang inyong pastor, kami patuloy na nag-aaral upang sa tulong ng Espiritu Santo at sa biyaya ng Diyos, may pahayag namin sa inyo ang mga katotohanan na ito na mahalaga. Bakit? Kasi mayroong mga hindi tapat sa salita ng Panginoon. Ano nakalagay dito sa chapter 3 and verse 17? Kaya't kayo, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo noon pa ang mga bagay na ito. Alam nyo na ito. Mag-ingat kayo, baka maligaw kayo sa pamagitan ng kamalian, ng masasama, at mahulog kayo mula sa sariling katatagan. So mag-ingat ka kung iniisip mo, matatag ako ngayon. Lagi naman ako nasa church, saka naglilingkod talaga ako sa church. Matatag ako, mag-ingat ka dyan. Baka bigla kang bumagsak. Nakakita mo yung padulas na ganon? Meron na ba sa'yo nadulas na nag-slow motion ka? Wala, Meron bang nadulas na papaakyat ka? Hindi, pagka nadulas ka lang, diretso kang ganon Hindi mo pinaplano, bigla talaga. Yan ang sinasabi niya dito. Kailangan nating lumago kasi may panganib. Minsan, hindi natin nakikita. Minsan, kitang-kita naman. Kung hindi tayo mag-iingat, talaga, tayo ay maaaring malayo sa Panginoon. Kagaya ng prodigal son, di ba? Na tinuro ng Panginoon sa kabila ng kabutihan ng Ama. Mas pinili niya pang lumayo kasi parang mas maganda naman. Ayan, pandaraya yon. Tandaan niyo yung Jeremiah 17:9. The heart, ang puso ay mandaraya, higit sa lahat. Ang puso mo, ang puso ko. Kaya maraming mga kasama natin, maaari kasama ninyo na okay naman sa pasimula. Nasaan sila? O sana, napabuti naman. Pero may mga napalayo. So ito po ay babala dahil may mga hindi sumusunod at hindi nagpapasakop. Tinitwist. Yan ang sinasabi dito ni Apostol Pablo sa verse 17. So ito'y babala sa mga iglesia. At kung gusto mo pa ng mga description o mga pagkakakilanlan kung sino itong mga ito na dapat nating bantayan, basahin niyo yung buong chapter 2 ng ikalawang Pedro. Basahin natin ng ilan. Verse 1, bulaan guro. Verse 2, mahalay.
Verse 3, mapagkunwari. Dito sa verse 10, sila ay mga pangahas, matitigas ang ulo. Sila sa verse 12 ay walang bait. Sila ay naalapusta. Sa verse 13, sa kalayawan. Verse 14, mga ngalunya. Sa verse 16, pasuway. Verse 18, mayabang. Pagnasa sa laman. Verse 19, alipin ng kabulukan. Verse 20, masama. Sabi niya sa verse 20, para silang aso pagkatapos naranasan ng kabutihan ng Diyos. Iluluwa. Sabi ng Panginoon dito, sa panahon ni Noah, sa panahon ng Sodom and Gomorrah, pinarusahan ng Diyos ang mga masama. Kaya kailangan nating magbantay, mga kapatid. Kailangan nating lumago kasi kung hindi ka lalago, kung hindi ka sumusulong, saan ka pupunta? Paurong. At yan ay mapanganib, mga kapatid, kay Kristo. Kaya nga, ito ay itinuturo sa atin. May magandang aklat si John Bunyan na tinatawag na Pilgrim's Progress. Si Kristiyano ay may mabigat na dala dito. Ayun ay larawan ng kasalanan. At sa kanyang paglalakbay, napunta siya doon sa krus ng Kalbaryo, nalaglag itong daladala niyang mabigat. Doon lang talaga matatanggal ang ating mga kasalanan. Pero sa kanyang daan, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Papunta siya sa Celestial City, sa lugar na kung saan ay mananahan tayo magpakailanman. Ay may mga kasabay siya doon. Ang tawag ay si Flatterer, sa Tagalog, mambobola. So nasa loob ng iglesia rin yun, na mukhang tapat naman, yung pala ay mambobola. Minsan mga leader din, mambobola. Marami din naman ang nabola. Meron na ba sa inyo nabola? Akala mo, di ba? Yan sinabi ba talaga? Pero pag siyasat mong buhay, mahal ba nila talaga ang Panginoon? Sumusunod ba sila sa Panginoon? Tapat ba sila sa Panginoon sa hirap at ginhawa? So yan po ang mga pagsubok na dapat nating tingnan. Kaya ito ang sabi ng salita ng Diyos. Kailangan nating lumago, mga kapatid. Kaya kailangan nyo lumago sa biyaya at karunungan ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroon bang natutuwa sa inyo kung lagi kang bata? Ay, may mga anak kayo doon, mga cute naman, ano? Kung after 20 years, ganyan pa rin sila, cute pa rin ba yan? Maaari. Pero hindi ka na matutuwa dyan. Sapagkat dapat na siyang lumaki, dapat na siyang maging adult, dapat na siyang magtrabaho. So, ganun din naman sa buhay espiritual. Hindi po pwedeng John 3:16 na lang ang palagi, ano? Kailangan lumalago tayo sa biyaya at karunungan ng ating Panginoon. So, ito po ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Marami sa Biblia po ang nagsasabi sa atin na dapat tayong lumago. Hindi ito nakabase sa ating kakayahan, kundi sa tulong at kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Kaya nga biyaya lamang. Hindi ito madali, hindi ito automatic. So ito ang malinaw na salita ng Diyos. Lumago kayo sa biyaya. At sana po ay higit natin naunawaan na biyaya lang lahat kung bakit tayo naligtas. Kung bakit kayo ay mananampalataya ngayon, hindi sa Diyos-Diyosan, kundi sa tunay at buhay na Diyos. Dahil sa biyaya, Efeso 2:8-9, Efeso 2:1-3, kayo'y patay, kayo'y pasaway, kayo anak ng kapuutan. Efeso 2:12, wala kayong Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Kung merong hindi mananampalataya dito, dinala ka dito sa anibersaryo na ito upang ikaw ay makatagpo ng biyaya ng kaligtasan. At kayo mga kapatid, alalahanin ninyo na sa simula pa lang ay biyaya. Kayo naligtas. Magpapatuloy kayo sa biyaya ng Diyos. Magtatapos tayo sa biyaya lang ng Diyos. Regalo lang ng Diyos.
Awa lang ng Diyos. Sabi niya sa John 15:5, ako ang puno, kayong sanga. Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. At ang Panginoon naman natin sa Matthew 28:20, sinabi niya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. So yan ang ating Panginoon, na sadyang mapagmahal at makapangyarihan, at lahat ng ito ay biyaya lamang, hindi ito gawa. Efeso 2:8-9, hindi kayo naligtas sa gawa, kundi sa biyaya na regalo sa inyo ng Diyos. Kaya kayo nagpapatuloy hanggang ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nakakapagturo ng tama ang inyong mga tagapanguna dahil sa biyaya ng Diyos. Maraming mga alam niyo to mga kabataan, salitang influencer. Ano? Kayo ba ay influencer? Sana influencer kayo sa biyaya. Hindi sa masama. Hindi sa mabuting gawa. Hindi sa performance. Kaya ako tinatanggap ng Diyos dahil sa performance ko, ganyan sa mundo. By performance. Pero sa biyaya po ng Diyos, tayo'y tinatanggap lamang sa awa niya. Alam niya na tayo'y makasalanan. Walang bahagi ng ating puso, isip, katawan, damdamin na hindi naapektuhan ng kasalanan, at ang kabayaran ng kasalanan ay pero sa awa ng Panginoon, namatay ang ating manunubos para sa atin, upang tayo'y mabuhay kasama niya magpakailanman. Biyaya yon, di ba? So kung ito'y naintindihan natin, dapat tayong higit pang lumago upang tayo'y magbigay lugod sa Kanya. Maraming magagandang awit, di ba? Kagaya ni John Newton, Amazing Grace. Siguro kinaawit niya ito. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Masama kagaya ko. Si John Newton talagang masama, pero binago ng biyaya ng Diyos. Kaya ito ang salita sa atin, lumago kayo sa biyaya ng Diyos. Humanga kayo sa biyaya. Mayroong aklat po, si Michael Horton, ng pamagat ay Amazing. Back amazing into grace. Kasi marami nang hindi namamangha sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi rin siya lumalago sa biyaya ng Diyos. Kaya sana po kayo ay palaguin ng Panginoon. Sa biyayang nagligtas, biyaya nagpapatuloy na nagsusustento sa atin upang magawa ang nakalulugod lamang sa Kanya. At biyaya na umahawak na meron tayong mapalad na pag-asa sa hinaharap. Hindi lamang po sa biyaya, ang sabi dito sa karunungan, lumago kayo sa karunungan. Karunungan nino? Karunungan ng Panginoon at tagapagligtas, Hesu Kristo. Bawat salita mahalaga. Panginoon, Lord, Savior, Jesus, Christ. Lumago kayo sa pagkakilala sa Kanya, na ang Panginoon talaga ang inappoint ng Diyos Ama bilang Mesiya, bilang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Hudyo man o hintil, walang iba na pangalan sa ilalim sa silong ng langit na tagapagligtas. Ikaw man ay taga first world country, ikaw man ay taga third kagaya natin, ikaw man ay puti, dilaw, itim, ano man ang kulay ng iyong balat, isang pangalan lang ang nagliligtas. Siya po ang Panginoong Hesu Kristo. Siya'y tunay na Diyos at siya'y tunay na tao. Kaya ang sabi niya, lumago kayo sa pagkakilala niyo sa Kanya. Hindi lang kayo lumago sa salamat Panginoon, niligtas mo kami, praise the Lord. Pero yung iba, hindi siya Panginoon ng buhay. Niligtas nga siya, pero sa tingin niya, siya pa rin ang kapitan ng buhay niya. Yung gusto niya ang masusunod, hindi ang Panginoon. Hindi ko kayo kilala. Pero alam ng Panginoon ang buhay ninyo. Kung kayo ba talaga'y ligtas at Panginoon, si Hesu Kristo ng buhay ninyo. Siya ang boss, siya ang manager, siya ang lahat-lahat. Sa buong sanlibutan at sa iyo at sa akin. Binili niya tayo ng kanyang banal na dugo. Pag-aari niya tayo. Siya ang Panginoon natin. Siya ang masusunod.
So kapag may nangyari sa buhay mo ba, kahit dito sa inyong church, anong iyong ugali kapag yung gusto mo hindi nangyari? Nagwawala ka ba? Parang bata? Nangaaway ba? Hindi ko alam. Sana walang ganyan sa inyo. Sana. Pero may Satanas at meron tayong kasalanan na natili sa ating mga puso. Kaya ito ay paalala lamang at pagtatanong sa inyo. Kung iyong susukatin simula ng ikinaligtas, kailan ba yon? Mayroong bang paglago sa buhay mo, kapatid? Masasabi mo bang lumago ka sa biyaya ng Panginoon at sa pagkakilala mo sa Panginoong Hesus Kristo? Mas lalo kang nadadagdagan ng kaalaman na siya'y Panginoon na walang hanggan, na siya ang dakilang tagapag-alis, tagapagtubos ng ating mga kasalanan, na siya yung kapalit, siya yung kahalili. Imbis na ako, ikaw ang mamatay sa krus, siya na bugtong na anak ng Diyos na banal, banal, banal. Siya ang umako, siya ang pinarusahan, ibinuhos ng Ama ang puot niya sa mga kasalanan. Naintindihan mo ba yon? Na yung kanyang buhay ang pantubos. Naintindihan mo ba nang siya'y muling nabuhay, siya'y idiniklara na Panginoon na mga Panginoon, Hari na mga hari. Lahat ng dila ay magsasabi, siya'y Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod na siya'y Panginoon. Kung ayaw mong gawin yan, pagdating niya, pagbalik niya, ayaw mo sa gusto, luluhod ka sa Kanya. Kaya mas mabunti, ngayon pa lamang mga kapatid, mga kaibigan, lumago tayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa Kanya. Purihin ng Diyos. Kompleto ang Biblia. Purihin ng Diyos. Meron kang cellphone. Wala naman yan nung araw, di ba, mga lola? Purihin ng Diyos, pinadala niya yung virus, 7 million ang namatay. Pero nagbigay siya ng technology na kahit saang sulok ka, basta may internet, maririnig mo ang Panginoong Hesus Kristo. Siguro, nung panahon ng pandemic, kayo nag-go online, naririnig mo kahit nandun ka sa bahay mo. Hindi lang alam ni Pastor siguro kung anong ginagawa mo habang linggo na nakikinig ka. Pero kahit na natapos na, recorded naman yun, pwede mong balikan. At hindi lamang dito, kundi napakaraming mga lingkod ng Panginoon na ginagamit niya para higit kayong lumago tayo sa biyaya at karunungan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So ito po ang hamon sa inyo, sa inyong anniversary. Hindi ito automatic, hindi ito pang sarili lamang. Ito po ay project din ng community. Community, faith community. Ibig sabihin, mga kapatid kay Kristo, kailangan natin ng sama-sama para tayo lumago. Walang lumalago, walang Lone Ranger. Meron bang gano'n sa inyo? Walang Lone Ranger na Kristiyano. Kaya kakabilang, kapamilya ka, kapuso dito. Sama-sama tayong lalakad, sama-sama tayong lalago. Dahil ang ating pagtitipon ay nakasentro sa ating Panginoong Hesus Kristo na mabiyaya sa lahat. So, merong isang mahusay na mga tagapangaral, si J.C. Ryle, binigay niya yung mga marka na mga paglago sa biyaya at karunungan ng Panginoon. Ito yung medyo panukat. Lumalago siya sa kababaang loob. Kasi ang nagmamataas ay, anong ginagawa? Binabagsak. Ang nagpapakababa, anong ginagawa ng Panginoon? Anong gusto mo? Ibagsak ka o itaas ka. So kung lumalago ka sa kababaang loob na ikaw ay wala. Sabi nga dun sa Biblia, kami ay uod lang, lupa lang. Sa awa ng Diyos, ako'y anak ng kataas-taasang Diyos. Biyaya yon. So lumalago ka ba sa kababaang loob?
Lumalago ka rin ba sa kabanalan? Kabanalan, ibig sabihin, inilayo tayo sa buhay ng kadiliman at kasalanan at tayo'y inilapit sa banal na Diyos para sa Kanya. Para sa Kanyang kapurihan. Para sa Kanyang kalawalatian. Mas lalo ba na nagiging sabik ka na lumago sa salita ng Diyos? O mas masabik ka sa mga bagay sa mundo na hindi magtatagal? Ikaw ba ay tunay na lumalago sa biyaya at karunungan ng Panginoon? Lumalago ka rin ba sa pag-ibig at ganun din pag-ibig sa mga kapatid sa Panginoon? So ito po ang mga panukat sa atin. At nawa, kausapin kayo ng Panginoon sa inyong anniversary ng gusto ng Panginoon na nagmamahal sa atin. Kayo ay lumago sa biyaya at karunungan ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy niyong ipanalangin si Pastor sa kanyang mga pinupuntahan, mga conferences, kasama namin doon, ay lalo siyang lumago, nang sa ganon ay lalo siyang maging tapat sa inyo upang kayo din ay lumago sa kaalaman at karunungan ng Panginoong Jesucristo. So yung pangalawa na gusto kong sabihin po dito at panghuli, kailangan ang bawat tunay na Kristiyano ay talagang magbigay luwalhatiin lamang ang banal at soberanong Diyos ng banal na kasulatan. Yan ang sinabi ng teksto natin, sumakanya nawa ang kalawalatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggang. Amen. Yes, yes, yes. Ang papuri sa Diyos lamang. Hindi sa akin, hindi sa kanino man tao. Kung ako ngayon ay mananampalataya, Kristiyano, kabilang sa pamilya ng Diyos, dahil sa biyaya niya, dahil sa kanyang kaalaman tungkol kung sino siya, at ngayon, ang papuri ay nararapat na ibigay sa kanya lamang. Tandaan natin dito, ang ginagawa ni Pedro ay pinapakita niya sa atin na si Jesucristo ay tunay na Diyos. Ang papuri ay binibigay lamang sa Diyos Ama, subalit ibinibigay ngayon dito sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya'y kapantay, siya'y tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ito ang nais na sa mga mananampalataya, tayo itinuturo sa ating paglakad sa buhay, sa hirap at ginawa, sa Hebreo 12:1, ipako ninyo, fix your eyes. Kanino? In Jesus Christ, your Lord, your Savior, your King. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ito'y sinabi ng isang matanda na mananampalataya. Maraming dinanas, bumagsak siya, mayabang din. Pero natuto siya. Nakita niya ang Panginoon, pinakmasdan niya ang Panginoon, napuspos ng grasya at ng pag-ibig at kaawaan. Makapangyarihan sa lahat. Nakita niya, nakasama niya ang Panginoon. Nakita niya ang kalawalatian ng Panginoon. At ngayon ay malapit nang sa mamatay at sasama na sa Panginoon magpakailanman. At sinusulat niya ito sa iyo at sa akin. Ibigay natin ang papuri sa Kanya. Sapagkat siya ay ating tunay na Diyos. Pinagmulan ng ating kaligtasan. Mula sa walang hanggang, pinili tayo ayon sa kanyang habag at biyaya. Minahal niya tayo at itururing ng mga tunay na anak ng Diyos kay Kristo. Pinatawad niya tayo at tayo ay sasama sa piling ng ating Diyos magpakailanman. Bagong langit, bagong lupa. Walang virus, walang kasalanan, walang diablo na si Satanas. Yun ang ating pupuntahan, mga kapatid. Samantalang nandito tayo, lumago tayo sa biyaya at karunungan ng ating Panginoong Jesucristo at ibigay natin ang lahat ng papuring nararapat para sa Kanya. Kailan natin dapat gawin yun? Hindi doon sa langit ngayon. Ngayon natin siya bigyan ng luwalhati. Habang tayo'y humihinga pa, wala nang pagpupuri doon sa libingan na kung saan tayo patungo. Ngayon, mga kapatid, purihin natin siya sapagkat nakalagay sa Roma 11:36,
mula sa Kanya, dahil sa Kanya, para sa Kanya, ang lahat. Unang Korinto 10:31, ano man ang inyong gawin ninyo sa ikapupuri ng ating Diyos. Tayo po ay tagapagmana ng mga Puritans sa kanilang mga tanong at sagot. Westminster Shorty Catechism, question number 1. What is the chief end of man? Anong dahilan? Bakit nandito ka? Anong pinaka-reason? Anong pinaka-dahilan? Bakit nandito ka? Anong sagot mo? Ang sagot nila, tama sa Biblia. Ang sagot ay luwalhatiin ng Diyos at maging maligaya sa Kanya ngayon at magpakailan paman. Yan ang purpose ng inyong buhay. Naglalaro ba kayo ng dart? Tumatama ba sa sentro o doon sa pader? Sa baba, sa taas, sa kaliwat, kanan? Maraming taong ganyan. Maraming Kristiyanong ganyan. Gumagawa, sumasamba, umaawit, etc. Subalit walang paglago sa biyaya. Walang paglago sa karunungan. At walang pag-ibigay, luwalhati sa Panginoong Jesucristo lamang. Kung meron sa inyong ganyan, magsisi ka, magbago ka. Ang Panginoon natin ay nag-aanyaya, lumapit kayo. Kayo ang lahat, Matthew 11:28, na napapagal dahil sa kasalanan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, luwalhatiin natin ang ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, magagawa lang natin ito. Sa pagtatapos ko, ito yung magandang sinabi ng isang manunulat, isang Reformed Baptist, sabi ni Anja Buali. Ang aklat niya ay, what is a healthy church member? Ano yung malusog na membro ng iglesia? At magandang tanong yan, di ba, sa inyong anniversary. Ano yung sagot niya? Number 1, siya'y nananatili kay Kristo. Nananatili siya na sumasamba at nagmamahal at naglilingkod at siya'y nananabik talaga. Tingnan mo ang iyong sarili. Kung ika'y nananatili sa gitna ng pagsubok, ng hirap, ng dusa, ng kamatayan, ikaw ba'y nananatili sa Panginoong Jesucristo? Sana may pagtsatsaga ka hanggang sa wakas. Dahil siya ang nagtsatsaga sa atin. Siya ang nagmamahal sa atin. Number 2, manatili ka. Nagamitin mo ang mga ordinaryong paraan ng biyaya ng Diyos. Hindi yung mga kahanga-hangang bagay ng iyong hinahanap sa paglago. Mga ordinary, ano yun? Itong karaniwang, anong inaasahan mo? Bakit ito nasa gitna? Ito. Bakit nasa gitna ito? Anong inaasahan mo rito? Hindi ba't salita ng Diyos? Naghahanda ba kayo na makinig? Pag alis nyo ba mamaya, nalimutan nyo na, ano bang napakinggan? Wala. Sana hindi ganon. Yan ang paraan ng Diyos. Pananalangin. Hindi lang isa, sama-sama. Banal na hapunan, para maalala natin ng ating Panginoon talaga ay nabayubay sa krus at namatay. Tinubos tayo. Huwag nating kalimutan. Do this in remembrance of me. At sa tuwing may binabautismuhan, ipinapakita sa atin na tayo ngayon ay united na sa Panginoon. Walang sino man na mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung mga paraan ng Panginoon. And then, pakikisama. Huwag sana yung hello, hi, kundi sinisikap din na makisama sa mga kapatid kay Krishna, kapwa, mga manlalakbay. Manatili na nakikisama sa mga gawain ng iglesia at pakikisama sa isa't isa. And then, panghuli, manatili na nakatingin kay Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Babalik ang Panginoon. At sasama tayo sa Kanya. Magpakailan pa man. Happy anniversary
sa inyo. Amen.